Konnichiwa minasan! So ayun na nga, nag-intro na yung anak ko. On the way pala kami ngayon sa Hiroshima. Today is December 31 at ito yung huling araw ng taon na ito. Naisipan namin kumain ng ramen or soba. Every year namin ginagawa ito. Sa tuwing bago matapos ang taon, huling araw ng taon, lagi kaming kumakain ng noodles. Dito kasi sa Japan, meron silang kasabihan at yun ay gusto kong i-share sa inyo. Napili pala namin kainin na ramen ngayon is Ichiran Ramen, isa sa mga famous na ramen dito sa Japan. Simula ito sa Fukuoka City, pero ngayon meron na silang iba't ibang branches dito sa Japan at pati na rin sa ibang bansa. Nagpunta kami dito sa Hiroshima, dito yung pinakamalapit na Ichiran na pwede namin mapuntahan. Matatagpuan ito sa Honda Street. At nakarating na nga kami dito sa Hiroshima, Hondori Street. Dito ay maraming omise, iba't ibang klaseng shop ang pwede mong makita dito. Meron din ditong GU, Uniqlo at iba't ibang klase ng kainan. Isa na rin dito yung Ichiran Ramen na gusto namin mapuntahan. Hindi ito yung unang beses nakakain kami dito. Maraming beses na rin kami nakakain nito. So tuwing magpupunta kami ng Hiroshima, talagang sinasadya namin makakain kami nito. Napakasarap talaga ng ramen na ito. Ang sabaw ng ramen na ito ay gawa sa pinakuluong buto ng baboy, kaya tinawag itong tonkotsu ramen. At nang makarating nga kami dito dahil napakasarap ng ramen na ito, talagang ni-expect namin ng maraming pilahan dito. Dahil apat nga kami, naisipan namin kumain na lang sa table kasi may mga kasama kaming bata. At para sa kakain ng table, nasa second floor, ito nga at nasa taas na kami, naghihintay. Binigyan pa akong upuan, thank you naman sa staff, napakabait nila. At naghihintay lang din kami ulit na matawagan kami. Ito at nakabili na kami ng aming ramen. So pag bibili ka pala dito ng ramen, meron sila ditong ticket machine. Maghuhulog ka lang ng pera at pipiliin mo lang kung ano yung gusto mong kainin. Kasama na din mga sahog dito. Libre pala ang ramen ng dalawang kasama naming bata dahil naka-download ako ng app nila dito. Dito ay magbibigay din sila ng papel at dito mo naman napipiliin kung anong klaseng ramen ang gusto mo. Maanghang ba? Yung lasa ba light, medium or strong? At kung gusto mo ng green onion or hindi. Si Habi na nga ang sumulat ng sa akin dahil alam naman niya kung ano ang gusto ko. At pagpasok namin, ganito ang itsura sa loob. Ang daming tao pa rin na naghihintay at nakapila sa labas. 2 PM na din at sobrang late lunch na at excited na kami kumain dahil gutom na kami. Well, anyway, ito na pala ang gusto kong i-share. Bakit ba kami kumakain ng ramen or soba or noodles dito sa tuwing bago matapos ang taon? Dito sa Japan may tinatawag silang koshitoshi soba. Dito ay may kasabihan silang pinaniniwalaan na bago matapos ang taon, kailangan mong kumain ng men or noodles. Marami iba't ibang klaseng noodles at isa na rin dito ang ramen. Kung mapapansin ninyo, ang ramen ay mahaba pero kaya nitong putulin kahit na ang gamit lang ay chopstick. Iniwalaan nila ang pagkain nito bago matapos ang taon na ito. Pinuputol mo ang lahat ng nangyaring masama at hindi maganda. Kamalasan na nangyari sa iyo ngayong taon na to ay puputulin mo na at hindi mo ito dadalhin sa bagong taon ng iyong buhay. At isa ito sa pinaniniwalaan ng asawa ko, kaya simula nung kinasal kami at nagsama, natutunan ko ito sa kanya at every year nga namin itong ginagawa. Anyway, itadakimasu minasang, pasarap ang kain ko dito dahil gutom na talaga ako. Nakadalawang order pala ako ng ramen nito. Hindi ako nakontento sa isa dahil sa sobrang sarap ng ramen na to. Talagang parami ka ng kain. At yun na nga, sana ay may natutunan po kayo sa shinare ko. At kung bago po kayo dito sa channel ko at napadaan, pakisubscribe na rin po, like and comment kung ano pong masasabi ninyo sa kanilang kasabihan dito. Hanggang dito na lang. Matayo Roshiko ni gaishimasu ne. Jane!